Mga kapuso, mag-aapat na taon nang retirado ang isang government employee pero hindi pa rin makuha ang halos kalahating milyong pisong hulog o savings sa kanilang kooperatiba. Tinulungan siya ng inyong Kapuso Action Man. Taong 2021 pa nagretiro sa government service ang 64 anyos na si Lydia at isa sa inasahan niyang matatanggap ang personal savings na makukuha sa kanilang multi-purpose cooperative. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na ibibigay sa kanya ang aabot ng mahigit 400,000 piso na hinulog niya mula 2007. 5,000 every month. Para saan daw ito? Pakipaliwanag niyo sa amin yung hinuhulog yung pera. Personal savings po namin yun. Kasi every time na nagbibigay kami, nagdadagdag kami ng shares namin, tumataas din yung dividendo na matatanggap namin every year. So magandang come-on po yun. Yun naman din po ay po pwede pong mautang po rin. Mabigat, sir, in the sense na this is hard-earned money. Hindi ko naman po ninakaw yung mga pera na yun. Na every month nagbabayad ako, naghuhulog ako diligently. Alam ko, upon my retirement, may makukuha po ako. Ang mister ni Lydia, naging associate member din ng kooperatiba. Kahit ang nasa mahigit 200,000 piso niyang personal savings, inaabot ng siyam-siyamang release. Until now po, sir, wala pa rin pong naging magandang answer sila sa amin. Ang sinasabi lang po, they are continuing yung kanilang pagsingil doon sa ibang nangungutang sa kanila. Paliwanag ng General Manager ng kooperatiba, nagkaroon umano ng delay sa release ng capital shares ni Lydia dahil sa ilang contributing factors. Kasama rito ang tumataas na bilang ng request for withdrawal ng retiring members mula 2016. Sinabayan pa umano yan ang ipinatupad na suspensyon sa deduction sa payroll noong pandemya. Nakakaranas din sila ng ilang hamon sa pangongolekta ng utang lalo na pagdating sa catering service ng kooperatiba. Dahil dito magsasagawa ng internal audit at account reconciliation ng kanilang bagong luklok na board members. Humihingi sila ng paumanhin sa pagkaantala ng release ng pera ni Lydia. Tinitiyak nila na bibigyang prioridad ang kanyang hiling at ng iba pang retiradong miyembro. Dumulog din ang inyong Kapuso Action Man sa Cooperative Development Authority na kinumpirmang lehitimo ang naturang multipurpose cooperative. Kakausapin ng aming Cooperative Development Specialist ang kanilang Board of Directors. Sumangguni rin kami sa isang abogado. I would suggest na for the member to first furnish or send a demand letter sa kooperatiba, at least to give last chance na makapagbayad. Ngayon, if all attempts are futile, ang last resort niya would be to file a collection suit sa ating korte. Kung ang kanyang hinahabol ay nasa around 400,000, papasok ito under small claims. So makakaasa ka na bago matapos ang taon, ang isang taon, or maybe even before matapos ang 6 na buwan, makakaasa ka na may desisyon ng korte. Lubos naman nagpapasalamat si Lydia sa naging paglilinaw. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.